Sa tuwing naririnig natin ang salitang isekai, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Isang ordinaryong tao na mapupunta sa ibang mundo. Magkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan, mabilis siyang lalakas at sa uli, maging bayani. Pero paano kung wala kang espesyal na kakayahan? Paano kung hindi maalala kung sino ka? Paano kung ang unang halimaw na makaharap mo ay kayang pumatay sa'yo sa loob lamang ng ilang segundo? Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang Grimgar Ashes and Illusions. Hindi ito kwento ng isang bayani. Isa itong kwento ng mga taong pilit lamang nabubuhay. At sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit para sa akin, ang Grimgar ay isa sa pinakamakatotohanang isekai anime na nagawa. Umpisa natin sa mundo ng Grimgar. Sa simula pa lang, iba na agad ang pakiramdam ng serye. Walang mahabang paliwanag, walang Diyos na nagbibigay ng powers, walang game interference na nagsasabing level up. Nagising lang sila sa isang kakaibang mundo na wala silang alaala ng nakaraan. At dito pa lang, ipinapakita na ng anime ang pinakamahalagang ideya nito. Ang pagkawala ng pagkakakilanlan. Kapag nawala ang iyong alaala, sino ka? Ano ang paniniwalaan mo? Ano ang silbi mo? Ang mga karakter ng Grimgar ay hindi nagsisimula bilang magkakaibigan. Pinagtagpi-tagpi lang sila ng sitwasyon. At iyon ang mas makatotohanan. Sa totoong buhay, hindi natin pinipili ang lahat ng taong makasama natin sa trabaho, paaralan o may hirap na yugto ng buhay. Walang overpowered na bida. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng Grimgar sa karamihan ng isekai ngayon ay ang kawalan ng overpowered na bida. Si Haruhiro ay hindi henyo, hindi siya pinakamalakas. Madalas hindi niya alam ang gagawin niya. Kapag nakipaglaban sila sa Goblin, hindi yun parang RPG battle. Ito ay magulo, nakakapagod, nakakatakot. Makita mong nanginginig sila, hinihingal at nagkakamali. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ramdam natin ang panganib. Sa maraming anime, ang mga halimaw ay parang mga target lang na kailangang patayin para sa experience points. Sa Grimgar, ang bawat Goblin ay parang totoong nilalang na gustong mabuhay. Kapag pinatay nila ito, hindi masaya ang eksena, tahimik, mabigat, at minsan inakawa. Ang bigat ng kamatayan. Isa sa pinakamatinding bahagi ng Grimgar ay kung paano nito pinapakita ang kamatayan. Hindi ko nababanggitin ang detalye para sa mga hindi pa nakapanood, pero alam ng mga nakapanood na kung gaano kabigat ang pangyaring iyon. Sa karamihan ng fantasy anime, kapag may namatay, madalas nagiging dahilan lang ito para gumanti ang bida. Sa Grimgar, ang kamatayan ay nagiiwan ng katahimikan. May awkward na pakiramdam, may guilt, may takot, at higit sa lahat may kawalan. Hindi agad nakaka-move on ng mga bida. Patuloy nilang nararamdaman ang pagkawala kahit sa simpleng gawain. At dito tumatama ang serye. Dahil ganito rin sa totoong buhay. Kapag may nawala sa atin, hindi isang dramatic music ang maririnig, kundi isang nakakabinging katahimikan. Ang kahirapan ay isang pang-araw-araw na laban. Isa pang makatotohanan sa Grimgar ay ang araw-araw nilang buhay. Kailangan nilang kumita para makakain. Kailangan nilang bumili ng kagamitan. Kailangan nilang magtipid. Hindi sila adventure dahil exciting. Adventurer sila dahil wala silang ibang paraan para mabuhay. Napakalaking bagay nito. Maraming fantasy anime ang nakakalimot na ng pagkain, tulugan, gamot at kagamitan ay araw-araw na problema. Sa Grimgar, bawat barya ay mahalaga at dahil dito, mas naiintindihan natin kung bakit sila natatakot mamatay. Dahil hindi lang ang buhay nila ang nakataya, pati na ang kanilang mga kinabukasan. Ang tunay na kahulugan ng pagiging team o party. Sa umpisa, hindi sila coordinated, nagkakainisan, nagkakamali, nagkakasakitan. Pero unti-unti silang natuto. Hindi dahil may training montage, kundi dahil paulit-ulit silang nabibigo. At ito ang isa sa pinakatao na aspeto ng anime. Ang tiwala ay hindi agad nabubuo, pinaghihirapan ito. Mapapansin mong ang pinakamagagandang eksena sa Grimgar ay hindi ang laban, kundi ang mga sandaling nag-uusap sila sa gabi, nagbibiro habang kumakain, o tahimik na naglalakad na magkakasama. At doon nabubuo ang tunay na samahan. Ang sining ng katahimikan.
Hindi kumpleto ang pag-usap tungkol sa Grimgar kung di babanggitin ang visual style nito. Parang watercolor painting ang mundo. Malambot ang kulay, mabagal ang pacing, may mga eksenang halos walang dialogue. At alam kong may mga manonood na nababagalan dito. Pero para sa akin, sinadya iyon. Pinaparamdam ng anime ang pagod ng paglalakbay, ang bigat ng pag-iisip, ang lungkot ng pagkawala, at ang kapayapaan ng mga sandaling tahimik. Parang hinihingan tayo ng serye ng oras para huminga kasama ng mga karakter. Sa panahon ng mabilis na editing at walang tigil na aksyon, bihira na ang ganitong klase ng anime. Bakit hindi ito sumikat ng kasinlaki ng iba? Sa tingin ko may simpleng sagot dyan. Ito ay dahil hindi nagbibigay ng power fantasy ang Grimgar. Sa halip, ipinapaalala nito ang mahirap na buhay. At hindi lahat ng tao ay handang harapin ang ganitong katotohanan habang nanonood ng fantasy. Pero para sa mga nag-ahanap ng mas malalim na kwento, dito nagiging special ang Grimgar. Dahil hindi nito tayo tinatratong bata, hindi nito sinasabing sapat na ang tapang para manalo. Minsan kahit matapang ka, matatalo ka pa rin. At minsan ang tunay na tagumpay ay ang makabangon kinabukasan. Sa huli, ang Grimgar ay hindi kwento tungkol sa pagiging bayani. Isa itong kwento tungkol sa pagiging tao, tungkol sa takot, pagkawala, pagkakaibigan, kahirapan, at pag-asa. Ipinapakita nito ng kabayanihan ay hindi laging grande. Minsan ang pagiging bayani ay ang pagpapatuloy kahit pagod ka na. Ang pagtulong sa kaibigan kahit natatakot ka. Ang pagharap sa panibagong araw kahit hindi mo alam kung mabubuhay ka pa bukas. Kaya kung tatanungin ako kung bakit isa ang Grimgar sa pinaka makatotohanang isekai anime, ito ang sagot ko. Dahil sa lahat ng fantasy na napanood ko, ito ang anime na pinakamalapit sa tunay na pakiramdam kung paano mabuhay.